Kumusta ang lahat? Sana ay inyong magustuhan ang ating tatalakayin na kwento, sapagkat ang kwento na ito ay nakabase sa totoong pangyayari. Bagamat ang may akda ng kwento ay ayaw magpakilala at sadyang ang pangalan ng mga tauhan sa kwento, tinitiyak ko na ito ay orihinal, sana ay inyo pong magustuhan. Best friend. Si Greg ay mayroong best friend. Siya ay si Kevin. Halos sabay na silang lumaki ni Kevin, kaya sa lahat ng kalokohan ay magkasangga sila nito. Inaamin naman ni Greg na may pagkasiraulo siya minsan, kaya lagi siyang napapalo ng kanyang mga magulang. Pero mas malala sa kanya ang kanyang best friend na si Kevin. Minsan kasi, nakita niya si Kevin na humihingi ng pera sa ama nito, na ipambibili daw nito ng soft drinks. Ayaw naman itong bigyan ng ama, kasi baka ibili lang nito ng walang kabuluhan na bagay o kaya ipampupusta sa Karakrus. Kaya ayaw itong bigyan ng kanyang ama ng pera. Dahil dito, nagtampo si Kevin. Dahil sa ayaw itong bigyan ng kanyang ama ng pera, nakita niya ang kanyang best friend na umakyat sa rooftop ng bahay nito, may dala itong isang bote ng soft drinks na walang laman. Tapos inihulog nito ang bote, dahilan para maglikha ito ng ingay. Dahil sa nabasag na bote, napalingon ang ama ni Kevin sa rooftop, maging siya ay nakatingala din sa kanyang best friend. Tapos sinigawan ni Kevin ang kanyang ama, "Tay, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, tatalon ako dito." Pananakot ni Kevin sa kanyang ama. Medyo nainis naman ang ama ni Kevin sa ginagawang kapapansinan ng kanyang anak. Dahil pati yung mga kapitbahay nila ay nakatingin na sa kanilang mag-ama. Sabi naman ng isang ginang sa ama ni Kevin, bigyan na lang si Kevin ng pera dahil baka nga tumalon ito. Pero nagmatigas ang ama ni Kevin, tapos sinabihan niya si Kevin ng, "Edi, tumalon ka. Sinong tinakot mo?" Walang pag-aalinlangan na sabi ng ama ni Kevin. Dahil ang buong akala nito, nagbibiro lang ang kanyang anak. Pero matapos sabihin ito, lahat ng tao ay napasigaw at nabigla. Maging ang ama ni Kevin ay natulala na lang dahil tumalon nga ang kanyang anak. Ayun, nabali ang buto nito at natusok pa ng mga bobog dahil doon sa ihinulog nitong bote ng soft drinks. Dahil sa natamong pinsala ni Kevin sa katawan, sinugod nila ito sa hospital. Pinagalitan naman ang ama ni Kevin ng kanyang ina. Dahil humihingi lang naman ang kanilang anak ng pambili ng soft drinks ay di pa nito binigyan. Ngayon ay di lang sentimo ang mawawala sa kanila, kundi libo dahil sa gagastusin nila sa hospital. Mabuti na lamang ay di masyado napuruhan si Kevin sa taas ng pagkakahulog nito. Mabilis ding gumaling si Kevin at nang nakarecover na ito, ay nakalabas na ito ng hospital na parang walang nangyari. At balik naman ito sa kalokohan nito. Yung ama naman ni Kevin, na-trauma doon sa nangyari, kaya di na nito masyadong pinapagalitan ang anak. Mabait naman si Kevin at matalino, kaya lang kapag tinutupak ito, di mo na mapipigilan pa. Basta di niya daw ma-explain sa literal na words, kasi parang siraulo daw ang kanyang kaibigan, na matino naman kapag kinakausap. Kaya di niya daw maipaliwanag kung anong klaseng pagkatao meron ito. Ang lakas kasi ng trip nito. Kagaya na lamang noong niyaya siya nito mamasyal. Pumayag naman si Greg dahil ang buong akala niya, sa park sila pupunta. Tapos sabi ni Kevin sa kanya, 6:00 ng hapon sila alis, at magkita na lang sila sa kanilang tambayan. Nagbaon pa sila noon ng makakain at inumin. At yun na nga, noong 6:00 ng hapon, umalis na sila, dala-dala ang kanilang mga baon. Habang naglalakad, tinatanong ni Greg si Kevin kung saan ba talaga sila pupunta. Sabi naman ni Kevin sa kanya, "Aba, pre. Pupunta tayo sa mapayapang lugar. Naku, tiyak na magugustuhan mo doon. Kasi ang tahimik doon. Walang mang-istorbo sa atin." Nagtataka man siya sa sinasabing mapayapang lugar ng kaibigan, nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Halos gabi na daw noon, ay patuloy pa rin sila sa paglalakbay. Tapos lumiko sila sa masukal na daan, maraming puno at matalahib. Sabi kasi ni Kevin, mas maganda daw doon dumaan kasi shortcut daw yon. Kahit labis nang natatakot si Greg noon, ay patuloy pa rin siya sa pagsunod sa kaibigan. Hanggang sa marating na nila ang sinasabi ni Kevin na mapayapang lugar. Nang makarating sila doon, nagimbal si Greg sa kanyang nakita at kinilabutan siya ng husto. Dahil ang sinasabi palang mapayapang lugar ng kanyang kaibigan ay isang sementeryo. Parang gusto na daw niya noon tumakbo pa uwi, kaya lamang ay baka maligaw siya at di na siya makalabas sa lugar na yon. Dahil na masukal ang lugar na iyon at masyado nang madilim para makita niya ang daan palabas ng gubat. Kaya no choice siya kundi samahan na lamang si Kevin.
Si Kevin naman noon ay hindi kinakitaan ni Greg ng takot, parang wala lang sa kanya ang lugar na yon, at niyaya pa siya nitong ilatag na yung dala nilang pagkain sa ibabaw ng nicho. Sumunod naman siya dito at kumain na nga sila habang nagkikwentuhan. Bagamat ng mga oras na yon ay kinikilabutan pa rin si Greg sa kinaroroonan nila. Habang nagkikwentuhan sila, tinanong niya si Kevin kung paano niya nadiskubre ang lugar na yon. Sabi naman ni Kevin, noong minsan daw na napalo siya ng kanyang ama dahil sa kakulitan niya. Naglayas daw siya, naglakad daw siya ng naglakad hanggang sa makarating sa lugar na yon. Doon niya daw naramdaman ang peace of mind. Kaya simula noon, naging hideout niya ito. Hindi naman makapaniwala si Greg sa kanyang kaibigan na si Kevin. Dahil ang dami-dami naman ng lugar, bakit sa sementeryo pa? Pero kahit naguguluhan si Greg sa kanyang kaibigan na si Kevin, inintindi niya na lang ito. Noong mag-aalas 12 na ng gabi, nandoon pa sila sa loob ng sementeryo, di pa sila umuwi. Nakaramdam na sila noon ng antok, kaya ang sabi sa kanya ni Kevin ay matulog na sila. Bukas na lang daw sila umuwi. Kahit natatakot siya noon dahil magpapaumaga pala sila sa sementeryo, inalang si Greg kay Kevin. Dahil ayaw niya naman kasing isipin ng kanyang kaibigan na duwag siya. Noong hihiga na si Greg sa ibabaw ng nitso, nagulat siya sa kinikilos ni Kevin kasi kumuha ito ng malaking bato. Tapos lumapit ito doon sa isang nitso, at hinahambalos nito ang lapida ng isang malaking bato hanggang sa mawasak yung lapida. Labis na nagtataka si Greg sa ginagawa ng kanyang kaibigan, pero di niya naman ito pinipigilan. Noong mawasak na ni Kevin yung lapida ng isang nitso, lumataw na yung kabaong na laman nito. Tapos hinila daw ito ni Kevin palabas doon sa nitso, nagimbal daw noon si Greg sa ginagawa ni Kevin. Dahil di niya malaman kung anong gagawin ni Kevin doon sa patay. Noong mailabas na ni Kevin yung kabaong, binuksan pa nito ito, at kinuha pa nito yung bangkay na isa na lamang kalansay at ibinigay pa nito sa kanya. Sabi pa ni Kevin sa kanya ay itago niya daw. Siya naman daw ay bigla niyang binalibag yung kalansay dahil kinikilabutan siya ng husto. Halos lahat daw yata ng balahibo niya ay nagtayo na. Hindi siya makapaniwala sa kabaliwan ng kanyang kaibigan. Pati yung patay ay pinagdiskitahan nito. Tapos ang buong akala daw ni Greg ay natapos na si Kevin sa kalokohan nito, hindi pa pala. Dahil kaya pala nito inalis yung kabaong doon sa isang nitso, ay dahil doon pala ito matutulog sa loob nito. Akalain mo nga naman, inagawa ng kanyang kaibigan ng himlayan ang isang patay. Sinabihan pa siya ng good night ni Kevin, at tuluyan na nga itong natulog doon sa loob ng nitso. Hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang kaibigan. Dahil ibang klase ito mag-isip. Si Greg naman ay magdamag na hindi makatulog hanggang sumikat ang araw. Noong magbukang liwayway na ay agad na silang umuwi. Pero hanggang sa makauwi sila ay nakatayo pa rin ang balahibo ni Greg, labis pa rin siyang kinikilabutan. Samantalang si Kevin ay masayang umuwi. Sinabi pa nito sa kanya na ang sarap daw ng tulog nito doon sa loob ng nitso. Pero ang lahat ng ito ay di naman nakabawas sa pakikipagkaibigan niya kay Kevin. Hanggang sa dalhin si Kevin ng ina nito sa Amerika at doon na ito nagkapag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Pero umuwi pa rin si Kevin sa Pilipinas at dinadalaw siya nito. Pero gaya ng dati, baliw pa rin ang kanyang kaibigan. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Marami pa akong kwento na i-upload kaya abangan niyo yan. At para hindi niyo ma-miss ang mga bagong video, paki-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell. Salamat sa suporta at huwag kalimutang mag-like, share at mag-comment. Salamat sa panonood.